May kilala ka bang Delulu? Mukhang bibig ng Marcos administration na malapit na tayong maging upper middle income country. Pero sa totoo lang, ipinapangako na ito ng gobyerno 6 years ago. Hanggang ngayon, hindi pa rin nangyayari. Kaya ba within this lifetime? Hello! Ako si JC Punong Bayan, resident economist ng Rappler. And you're watching In This Economy. Sa episode na ito, talakayin natin, kailan ba tayo magiging upper middle income country? Paano nga ba masasabing upper middle income na tayo? Ayon sa World Bank, pwedeng i-categorize ang iba't ibang bansa base sa average na income ng mga mamamayan nila. Ang Pilipinas noong 2022 ay may income na $3,950. Kaya noong 2023, tayo ay napabilang sa lower middle income countries. Konti na lang at makakamit na natin ang minimum na kita para maging upper middle income na bansa tayo. Ito ang dahilan kung bakit sinasabing malapit na tayong magbago ng category. Pero may mga problema. Una, hindi fixed ang income thresholds na ginagamit para i-categorize ang mga bansa. Taon-taon, tumataas iyon para makasunod sa pagtaas ng presyo at kita ng mga tao sa buong mundo. Kaya kahit tumataas ang income natin, dapat mahabol nito ang pagtaas ng minimum income upang tayo'y matawag na upper middle income country. Ikalawa at mas importante, sadyang hindi masyadong mabilis ang pagyaman ng mga Pilipino kumpara sa counterparts natin sa ibang ASEAN countries. Mabagal ang pag-unlad ng Pilipinas kumpara sa Malaysia, Thailand at Indonesia. Noong 2020 ay naungusan na tayo ng Vietnam pagdating sa income per person. Samantalang ilang dekada lang ang lumipas, sobrang hirap ng Vietnam kumpara sa atin. Kaya naman noong 2023, naunahan na tayo ng Indonesia at sila na ay officially kabilang sa upper middle income countries. Ang Pilipinas, kaya ba within this lifetime? Ang susi sa pagiging upper middle income country ay mabilis na paglago ng ekonomiya. Sinabi ni Pangulong Marcos na doable daw ang 8% na paglago ng ekonomiya natin sa kanyang termino. Pero ang totoo lang, pabagal ng pabagal ang paglago ng ekonomiya natin. Kung hirap na tayo sa 6% na economic growth, paano pa kaya yung 8? I think merong salita para rito ang Gen Z. At iyon ay delulu. Kung masyadong mabagal ang economic growth, may tuturing ding delulu ang projection na maging upper middle income country tayo. Ipinapangako na ito ng gobyerno noon pa lang 2018 o 6 years ago. Hanggang ngayon, hindi pa rin nangyayari. Sa makatuwid, puwera noong 2020, taon-taong ipinapangako ng gobyerno na magiging upper middle income country na tayo sa susunod na taon. Pero laging napapako ang mga pangakong ito. At ang tradisyong ito ay nagpapatuloy sa Marcos administration. Ito na kaya sa wakas? Let's see. Basta tandaan lang natin na label lang ang bansag na upper middle income country. At imbes na mag-focus sa labels, baka mas magandang suriin at solusyonan ang mga dahilan kung bakit saksakan ng bagal ang pag-unlad ng Pilipinas. Kabilang na rito ang korupsyon at mababang kalidad ng edukasyon. Sa huli, walang shortcut pagdating sa pag-unlad. Like and subscribe at abangan ang iba pang episodes ng In This Economy sa YouTube, Facebook, X, Instagram at TikTok.